Kalat nga po mga kawan story sa social media ngayong araw ang inilabas na balita ng isang NBA insider na may posibilidad na i-trade ng Memphis Grizzlies ang kanilang star player na si Ja Morant sa offseason kapag maaga na naman silang nalaglag sa playoffs. Ibinulgar nga dito na meron nga pong 3 teams ang nagkaka-interes agad sa kanya sa isang trade kagaya ng Orlando Magic, Houston Rockets at maging ang Miami Heat. Pero sa 3, ang Miami Heat pa rin ang inaasahang magiging desidido at mag-all-in sa pagkuha sa kanya mula sa Memphis Grizzlies. Naniniwala ang presidente na si Pat Riley na hindi sapat ang kasalukuyang lineup ngayon para magkampiyon. Kaya plano nga nitong makipagsapalaran kay Ja Morant kung sakaling maging available ito sa off-season. Hindi na rin naman dito mahihirapan ng Miami dahil meron nga silang sapat na cap space at asset na maipang-o-offer sa Memphis bilang kapalit ni Morant na may pang-tatandem nila kina Bam Adebayo at Andrew Wiggins. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, gaganapin ang laro ng Lakers at Hornets sa Los Angeles ang na-postponed nilang laban noon, bunsod ng sunog sa buong syudad. Kaya imbes na magkaroon ng Lakers ng isa pang araw na pahinga, mapipilitan silang kalabanin ng Hornets sa first game ng kanilang back-to-back. At bagamat liyamado dito ang team sa game sa pagkakaroon ng home court advantage at ang pagiging kumpleto, hindi pa rin sila dito dapat magpakampante. Inaasahan na maghihiganti nga daw dito ang Charlotte Hornets matapos ikansila ng Lakers ang kanilang ginawang trade. At isa sa mga malalarong babawian ang Lakers ay si Mark Williams. Sa unang pagkakataon, babalik at maglalaro muli sa Hornets bukas mula nang hindi matuloy ang kanyang trade. Hindi pa rin naman ito makapaniwala na tinanggihan siya ng Lakers, kaya expected na papatunayan niya kay Rob Pelinka na isang malaking pagkakamali ang ginawa nito sa kanya. Sa kabilang banda, isa nga po mga idol ang Phoenix Suns sa mga teams na may pinakamahirap na game schedule sa huling buwan ng regular season. Sa katunayan, puro mga playoff contender ang kanilang kakalabanin sa pagpasok ng Marso. Kaya meron na lamang sila ngayong napakaliit na tsansang makapasok sa playoffs at maging sa play-in, lalo pat bukod sa wala silang hawak na momentum, nananatili pa rin sila sa ika-11 pwesto sa West. Ibig sabihin, kung walang pagbabagong magaganap sa Suns at ang magiging inconsistent pa rin sila sa mga susunod na game, siguradong hindi sila aabot sa postseason. At ayon sa isang analyst, kung sakali mang mangyari ito sa Suns, expected na magsisisihan ang kanilang mga players at mostly sisisihin dito si Bradley Beal na wala rin naman nagawang maganda simula nang sumali ito. Napilitan ng Suns na paglaruin siya ng off the bench upang magkaroon siya ng malaking ambag. Samahan mo pa ng parati nitong pagtatamo ng injury na siyang sumira ng husto sa chemistry nilang tatlo na Kevin Durant at Devin Booker.